kayabangan. Nais lang po kitang sambahin, Wang Ye. Hinila-hila ni Wang Ye ang damit ko, nasira na. Dahil pinasaya mo ako ngayong gabi. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Kung gayon, kukunin ko ang anumang magustuhan ko. Hindi ka makakatakas. Kung makakatakas ako o hindi, ayon sa kakayahan ko. Salamat, Suan Wang, sa gabing ito. Nagkaroon ako ng pananggalang para tumakas sa kasal. Jinnu, Wang Ye, imbestigahan mo ang pinagmulan ng babaeng iyon. Nawala ang shogung siya. Nawala ang puri ng dalaga. Natulog lang naman sa lalaki, hindi importante ang puri. Ang importante ay ang kalayaan. ngayon, sasakay ka sa karosa na ito. Gusto mo man o hindi. Kung hindi, Papatayin ako ng ama. Ikaw. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tatakas. Ang magandang dilag na ito ay ang ikalawang anak na babae ng pamilyang Qin, di ba? Ginoong Chen, tingnan ninyong mabuti. mabuti. Tingnan. Ay naku, ang maninipis at malambot na baywang na ito, tiyak na. Makakapaglingkod ng maayos kay Ginoong Chen. Manugang, magiging magkakamag-anak na tayo. Kapag may benepisyo, isipin mo ang pamilyang Qin. Huwag kang mag-alala, Bienan. Bakit hindi ko subukan ng personal? Ang lambot. Ang mga kamay ng asawa ko ay maputi at malambot din. Nasaan ang iyong shogung siya? Paano ka naging sirang sapatos? Walang hiya. Ipinagbibili mo na ako. Ano pang hiya ko? Lakas ng loob. Ano? Gusto mo rin ba akong patayin? Malibog ka. Wala sa pamilyang Qin ang babaeng tulad mo. Hindi mo man lang tinanong kung sino ang kumuha ng puri ko. Kung gusto mo akong patayin, tanungin mo muna kung papayag siya. Isa itong purong itim na balahibo ng suro. Naalala ko, isang tao lang sa buong mundo ang mayroon nito. Xuan Wu Wang. Hindi pwede to, babae ng Xuan Wu Wang. Ilang buhay pa ang meron ako para pakasalan si Qin Jiangjun. Paalam na muna. Ikaw, lumayas ka sa ibang bahay, huwag ka nang bumalik kalanman. Ginoo, hindi po ninyo pwedeng basta-basta itaboy si Binibini. Huwag nang magmakaawa, maghanap muna tayo ng matutuluyan, alis na. Wang Ye, nakapanood lang ako ng isang malaking palabas. Kaya pala wala sa bahay aliwan, yung babae. Pamilya pala ni Qin. Wang Ye, hindi ninyo hahanapin si Luoyan. Ano ba ang nagmamadali? Matagal na akong hindi nakakita ng ganyang laruan. Bigyan muna natin siya ng isang araw na kalayaan. Ano na ang gagawin natin? Nataboy na tayo sa Qin Mansion. 50 tael na lang ang natitira sa atin. 50 tael pa rin naman ang meron tayo. Magrenta ng maliit na bahay at magtayo ng maliit na negosyo. Mas maganda pa to kaysa sa buhay sa Qin Mansion. Napakalupi talaga ni Ginoo. Sariling anak niya si Binibini. Kahit konting pera ayaw pang iwan. Inosente. Kung gusto niya tayong patayin, bakit pa siya magbibigay ng pera? Impossible. Naalala mo pa ba si ate? Sa Klolo. Gusto mong tumakas kasama ng estudyante yun, papatayin muna kita. Saka siya. Isang maliit na puta, muntik nang madumihan ang damit ko. Ikaw, krimen ang pagpatay. Kramen, siya ang hamak, ako ang ama niya. Ari-arian ko siya, pinapalayas ko lang siya. Kahit ang batas na Nanyue ay hindi ako mapaparusahan. Nanyu. Patay na ang kapatid mo, pagkatapos ng 3 araw, ikaw ang papali sa kanya sa palangguin. Pakakasalan mo si Chen Dushi. Unang araw ko ito dito, napunta ako sa isang lugar kung saan mas mataas ang lalaki para makapagbigay ayos kay Chen Dushi. Para sa dignidad ni Qin Chancheng. Tiyak na magpapadala siya ng mga mamamatay tao. Baka nandito na. Dahan-dahan lang po, Ginoo. Binibini. Bumaliktad ang mga ugat ko, mahina ang pakiramdam. Pakisuyong ihatid ako sa bahay tuluyan. Kanina rin naman ay ginamit ko kayo para makalabas, may hiling kayo. Babayaran ko ang utang na loob na ito. Maayos ang binata, bakit biglang nag-iba ang pagdaloy ng kanyang lakas? Ang disenyo ng singsing sa paa ay medyo kakaiba at matalino. Pasensya na-excite lang sa pagsubok. Gumagaling ka na ba? Nilibot ko na ang buong Nanyue, pero wala akong nakitang makakapagbukas ng Tianji Huan. Hindi ko inakalang ikaw pala ang makakapagbukas nito at makakapagligtas sa akin. Kakilala mo ang iyong pangalan, babalikan kita ng malaking pasasalamat. Hindi na kailangan. Nailigtas mo ako, tinulungan kita. Tabi na tayo.
Tingnan mo, magaling ang pagguhit ko, di ba? Ang aking amo ay hindi mahilig sa armas. Sino ka? Ako rin si Kinlooyan, pero... Ako ang Kinlooyan mula sa hinaharap. Isa akong dalubhasa sa paggawa ng armas. Nasaan ang aking amo? Ano ang ginawa mo sa kanya? Hindi ko alam. Pero dahil dinala kita rito, ako ang bahala sa'yo. Mula ngayon, magkapatid na tayo. Nahuli rin kita. Kung tatakas ka pa, hindi ko sigurado kung mabubuhay pa ang iyong katulong. Isa lang akong katulong, hindi niya ako papansinin. Hindi na ako tatakbo. Nahuli mo ang kapatid ko, paano ako tatakbo? May kaunting pera pa sa bag, umuwi ka na sa inyo at magnegosyo. Mabuhay ng mapayapa. Sandali, dumating na si Prince Chuanwu. Bakit hindi ka man lang nagpaalam? Ikaw, bakit ganyan ang suot mo? Anong ginagawa mo rito? May problema ka ba? Sabihin mo lang. Ako ang bahala sa kaligtasan mo. Hindi na kailangan. Mas gusto kong sumama kay Prince. Tara na. Bakit ayaw mong tulungan kita? Binata, hindi lahat ng bagay kailangan sabihin ng direkta. May gumamit ng Tianji Huan para ikulong ka at baguhin ang pagdaloy ng iyong lakas. Mukhang marami kang kaaway. Takot akong mamatay, mas mabuti pang sumama kay Prince. Bitawan mo ako. Gusto kong makita kung paano ka pa. Tatakas. Huwag ka nang lumaban, puno ng mga tao ko ang paligid. Hindi ka makatakas. Makakatakas ba ako o hindi, depende yan sa kakayahan ko. Ganyan din ang sinabi mo noong isang beses. Kaya mong bawasan ang sakit ko kapag lumalala ang lason. Kung susunod ka lang, ibibigay ko ang gusto mo. Huwag kang mag-isip ng iba tungkol sa Prince. Bilang laruan. Dapat kang magpakita bilang isang laruan. Nasaan siya? Nawala ang tao, paano ko ngayon sasabihin sa prinsip? Ako ba ang hinahanap ni Genki? Paalam na, Prinsip Xuanwu. Binibini, sa wakas ay hinintay kita. Hindi ka naman tanga, alam mong maghintay dito. May kaunting pera pa sa balutan, umuwi ka sa probinsya at magnegosyo. Mabuhay ng maayos. Prinsep, talagang matalino. Ay saan tumakas si GNG, Luoyan? Alam mo lahat. Gutom ka na siguro, kailangan mo. Mga kababayan, tingnan ninyo, ang ina niya'y ginahasa ng mga barbaro. Naiwan ang masamang lahing ito. Bilhin ninyo at paglaruan. Utong, magkano pa ang pera natin? 50 tel. Sex bagbugin at murahin, siguradong hindi ime. Ako'y magbibigay ng 50 tael. Magarbo ang binibini, sa inyo na ang barbarong ito. 500 tile. Sex sa inyo na, alis. Bakit itong tao, maraming bata ang napunta sa kanya? Namatay ng kakaiba, ay binibini. Huwag mo akong pigilan, papatayin ko ang hayop na ito. Malakas ang kapangyarihan niya, hindi natin kaya. Binibini Luoyan, inaanyayahan ka ng prinsip. Paano mo alam na nandito ako, baka sinusundan mo ako? May tungkulin ako, dumaan lang, ano? Kailangan mo ba ng tulong ko? Nakita mo lahat, Kailangan ba? kaya ko itong harapin. Sabi nila matibay ang mga batang barbaro, kayang mabugbog at mahulog. Hindi ko alam kung paano paglaruan mamaya. Tulong, Ang ganda ng kutis. tulong. Pakawalan mo siya. Sabihin mo lang pakawalan, binili ko ito ng 500 tael, mga tao. Saan ka pupunta? Tumakbo ka. Bakit hindi ka tumatakbo? Hulihin ninyo silang lahat. Mabilis, tumakbo ka binibini. Wutong, Prinsip, nakita ko si Binibini Luoyan. Kailangan bang hulihin siya pabalik? Hindi ba't palagi siyang magaling? Siyempre, kaya niyang lutasin ang lahat ng problema. sa hirap, nakalayas ako mula sa kanyang bahay. Bakit hindi pa dumating si Binibini Luoyan? Jinmu, dahil may tao, hindi na kailangan ng tulong ko. Sige, umalis na tayo. Alis na tayo. Kalayaan lang ang mawawala, hindi naman buhay ang kapalit.
Wang Ye, hinaharang ni GNG, Luoyan ang karwahe. Humarang ka sa karwahe ko sa gitna ng kalsada. Hatakin pababa at patayin. Isang hamak na tambay lang, nangahas kang saktan siya. Ihiwalay. Salot ka. Sana'y magdusa ka ng matindi. Sumunod ka na sa akin. Mamaya, pati ang iyong amo, ay sasamahan din ako. Kung gusto mong sumunod ako sa iyo, tanungin mo muna kung papayag siya. Sa lugar na ito, wala akong taong hindi kayang haapin. Ang babae ko, nangahas ka pang pangarapin. Wang Chuanwu, Mukhang ikaw. Mahilig sa ibang klaseng kilig. kung gusto ng Wang Ye, ibibigay ko silang lahat sa inyo. Siguradong magiging kakaiba ang lasa. Magbigay ng regalo sa akin. Karapat dapat ka ba? Bibigyan kita ng pagkakataong maghiganti. Tama na. Huwag mong dungisan ang iyong kamay. Wang Ye, paano natin itatapon ang Yuan Wei? Durugin ng pira-piraso. Huwag! Wang Ye, kahabagan nawa. Para sa ganitong maliit na bagay, pinahiya mo pa ang sarili mo. Ayusin mo ang sarili mo, sumama ka sa akin para sunduin ang isang tao. Binibining Luoyan, ako na ang bahala sa bata. Salamat, Komandante Jinmu. Inalisan kita ng problema. Paano mo ako pasasalamatan? Wang Ye, nasa loob tayo ng karwahe. Iniligtas ko ang tao para sa'yo. Wala ka bang masasabing nakakagaan ng loob? Salamat. Higit pa sa salamat ang gusto ko. Sinusundo na niya ako. Nag-iisa lang ang amo. Pinayapa niya ang hangganan. Inutusan ng emperador si Wang Chuanwu na sunduin ka pabalik sa Fengki City. Mukhang malapit na ang magandang balita. Matagal ko nang pinaghandaan ito. Siyempre para pakasalan at maging Wang Fei sa tahanan ng Wang Chuanwu. Komandante Jinmu, nandyan ba si Kuya Zimo sa harapan? Baka hindi maganda. Kuya Zimo, paano niya nagawa ito? Wala na ba siyang pakialam sa kanyang reputasyon? Nasa kalsada tayo, kung makita ng iba. Gumagawa ng kahalayan sa gitna ng daan. Binibining Chiao, huwag kang magsalita ng walang besehan. Ang tao ay nakuha na, tayo'y magsimula na. Sinasadya mo. Parang ganun kaghirap. Kahit sinong babae kapag nakita ang sarili. Na walang suot, maghihirap din. Ang babaeng iyon sa labas, may masamang hangarin sa akin. Iyon ay utang mong pag-ibig. Bakit ako idinamay? Marahil dahil ako may gusto sa'yo. Kapag may gusto sa isang tao, kailangan bang sirain siya? Ikaw ay akin. Natural na may obligasyon kang tulungan ako, iwasan ang hindi kinakailangang gulo. Huwag mong isipin na dahil ilang beses tayong nagtulog, akin ka na. Ginang Luoyan, mas mabuti pang samahan mo ang prinsip. Commander Jinmu, mali ang tinutukoy mo. Iyon ang minamahal ng iyong prinsipe. Nagkakamali ang Ginang Luoyan. Ang prinsip ay sumusunod sa utos ng emperador. Kaya sinundo ang Ginang Chiao Xiangyu. Ang iyong prinsipe ay hindi parang tao na maaaring utusan ng isang kautusan. May lihim na dahilan dito. Ginang Chiao Xiangyu ay ang namatay na nobya ng prinsip. Kambal na kapatid ni Ginang Chiao Dongjun. Ang magkapatid ay may gusto sa iisang lalaki. Ang lakas ng alindog ng iyong prinsipe. Kailan pa?
Ang mga bagay ng aking left minister residence, nagkaroon ng karapatan ang isang babaeng nasa bahay aliwan na magsalita ng walang kontrol. Pakisuyo, lumihis ka, kailangan kong mamili. Babaeng hindi karapat-dapat, ang babaeng nasa bahay aliwan ay mababa. Sa liwanag ng araw, nakikipagtalik sa lalaki. Ang Prinsipe Xuanwu ay mababa din. Siya ang nais makipagtalik sa akin sa liwanag ng araw. Ano pa ang pinagsasasabi ko sa iyo? Kumilos. Wa! Ginang Xiao Xiangyu. Pakiusap huwag kahirapan ang binibining Luoyan. Commander Jinmu. Sa anong pagkatao kahahang sa akin? Ako ay prinsesa na itinalaga ng emperador. Timbangin mo ang iyong sarili. Yungkin. Kapatid, mahirap ang paglilingkod sa prinsip. Ako, sinadyang. Naghanda ng malaking igalo para sa iyo. Huwag mag-alala, hindi ito nakakalason. Subalit, isang danhong pil lamang, ikaw ay naglingkod sa prinsip. Ngunit hindi uminom ng pangontra sa pagbubuntis. Nagkasala ng malaking pagkakamali. Ang tabletang ito, makakapagpabuti sa iyo. Hindi na ako makakapagkaanak pa. Yunkin. Binibini. Bitiwan mo ako. Wutong, ayos ka lang ba? Ang ganda ng pagmamahal ng amot alila. Ikaw. Nandito si Kuya Zimo, kaya hindi kita papatayin. Pero siya, isang alila lang yan, okay lang kung mamatay. Ikaw ang nagtanggol sa kanya, huwag kang magalit sa akin. Yunkin, gawin mo. Huwag kang kikilos, hindi niya ako papatayin talaga. Ang inday-inday ninyo. Nakagambala kayo sa pahina ko. Binibini, tumayo ka na. Wang Ye, kung ilang dagdag na latigo pa ang tumama. Baka magkapinsala ng permanente si Binibini Luoyan. Mukhang gumaling si Yunkin sa martial arts nitong mga nakaraang araw. Hanggang sa aking tao ay sinaktan niya. Kuya Zimo, si Yunkin ay gusto lang. Turuan ang babaeng alila na ito, ang pagtira niya. Ay talagang hindi alam ang timpla. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Ikaw ay aking tao, sa susunod, sinumang humawak sa'yo. Ipapahinto mo si Jinmu at babaliin ang kanyang binti. Ang mga sugat mo, gumaling na ba? Siguro, malapit na. Kung hindi pa gumaling ang mga sugat mo, paano mo ako alagaan? Alam ko na, wala kang masasabing maganda. Wang Ye, nagpupuzol ka ba? Pwede ba akong sumali? Bakit? Interesado ka rito? Naiintindihan mo ba ito? Ito lang ba ang disenyo? Kung ikumpara sa disenyo ng borda. Hindi gaanong naiiba, hayaan mo akong subukan. ₱28 ang kabuuan, nakuha ko lang ang 15 piraso. Wala pa sa ilalim ko ang nakakabuo nito. Paano kung mabuo ko ito? Tayang magtayaan tayo. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Kung mabuo ko ito ng halos, Wang Ye, bigyan mo ako ng 1,000 tael. Bakit mo naiisip na bibigyan kita ng ganoong kalaking halaga? Tandaan mo, ang isang babaeng tagapag-init ng kama. Sa isang buwan, 1 tael lang ang sweldo. Ang blueprint na napansin mo, Wang Ye, ay hindi pangkaraniwan, marahil. Higit pa sa 1,000 tael, di ba? Sige, subukan mo. Huwag kang magulo. Wang Ye, tingnan mo kung tama ang pagkakabuo ko. Malamang, pinagsama-sama mo lang ito ng basta-basta. Ikaw ang bumuo nito. Tama, may iba pa bang tao dito? Ang drawing mo, napakahusay ng pagkaka-assemble. Eh yung 1,200 tael na pilak ko. Pagdating ng panahon, papabayaran ni Jinmu sa iyo ang 1,000 tael. Kailan ba pagdating ng panahon? Muna, itong jade pendant ang ipanagkakasundo ko sa iyo. Anong halaga ng jade pendant? Ito ang personal na jade pendant ng inyong prinsipe. May pawn shop bang maglalakas loob na tanggapin ang personal na jade pendant ng isang prinsipe? Walang sinuman sa buong mundo ang hindi nakakakilala sa simbolo ng Xuanwu Manor. Kapag isinangla mo ito, siguradong mahuhuli ka. Subukan mong tumakas ulit. Naniniwala ang inyong prinsipe. Maraming tao ang magtatali sa iyo at ibabalik ka sa aking piling. Ang Xuanwu Prince, pangalawa sa hari, nakatataas sa libo-libo. Ang dami talaga ng paraan. Karaniwan, ang mga nagwawalang bahala sa babala ng inyong prinsipe, hindi maganda ang kinahinatnan. Paulit-ulit kang tumatakas. Pinapatawad ka ng buong puso ng inyong prinsipe. Huwag kang magpakasakim.
Prince, may nag-anyaya sa inyo sa piging sa Chunhui Pavilion. Pupunta ba kayo? Siyempre. Paano mawawala ng saya ang inyong prinsipe? Kung pupunta ang prince sa piging, mamamasyal na lang ako sa kalye. Sa wakas, dahil sa jade pendant, hindi na ako makatatakas. Pwede bang makita ang kahon na ito? Binibini, kung gusto mo, 30 tansong barya na lang sa iyo. Ito ay ibinigay sa akin ilang araw na ang nakalipas ng isang matandang lalaki. Ang bayad sa utang. Bibilhin ko ito. Sandali, binata. Sa wakas nakita rin kita. Sabihin mo, kung magtitinda ka, dito sa mga kalsada at eskinita. Bakit ka pa nagpapalipat-lipa? Negosyante ako. Siyempre kailangan kong lumibot. Bayaan mo ang sirang gamit na ito. Hindi pa kita sinisingil. Sirang gamit? Dahil sa sinabi mong sirang gamit ang aking bagay? Heto ang bayad. Ibalik mo ang sirang gamit ko. Sa kasamaang palad, ang kahong ito ay binili na ng binibini. Ikaw, binibini, binibini. Pwede bang ibenta sa akin ang kahong ito? 2 tael na pilak ang ibabayad ko. Ang kahong ito ay hindi nabibili sa halagang 2 tael na pilak. Matanda, niloloko mo ba ako dahil hindi ako marunong tumingin? Eksperto pala ang binibini. Magkano ang gusto nyo? 1,000 tael. Binibini, pwede bang bawasan ng kaunti? Binibini, sedge, deal. Pero wala akong dalang ganoong kalaking pera. Pwede bang maghintay ka muna? Sa Changi Pavilion. Kapag nakapag-ipon na ng pilak ang matanda, doon mo ako hanapin. Sedge, sedge. Parang kilala ni Princess Loyan. Si Tzu Lao ng Changi Pavilion. Talagang hindi siya ordinaryo. Tara. Dalhin mo siya sa Chunhui Pavilion. Sige, gagawin ko na ito. Darating si Fuzimo mamaya, kayong dalawa. Kailangang makuha ang blueprint sa kanya. Huwag kang mag-alala, amo, matatapos namin ang misyon. Kung kailangan, Gets ko. Mabuti na may ambisyon ang amo. Pero itong Prince Chuanwu, hindi ganoon kadaling patayin. Kunin muna natin ang blueprint. Kapag natupad na ang malaking plano ng amo, natural na mapapatay na si Prince Chuanwu. Xiaoling, Xiaolong, nakita na namin si Prince Chuanwu. Inayos ba ito ng commander ng lungsod? Kusang loob kaming maglilingkod kay Prince Chuanwu para maaliw at marelats ang prince. Tignan na natin kung paano. Ako aliwin at pahahanginan. Suplado at malibog. Halika rito. Kuya Zimo, talagang sikat ka. Lahat na humaling sa'yo. Talagang babaero ka. Tumigil ka. Pinapatawag kita para maglingkod. Bakit ka alis? 1, 2, 3, 4. Prince, kaya mo ba? Kung kaya ko, hindi manatili ka para malaman. Kung kaya ko, hindi manatili ka para malaman. Kapatid, pagdating ng araw na pumasok ka sa Prince Chuanwu Mansion, ang mga bagay na ito, kailangan mong masanay. Yun ang usapin ni Miss Xiao, isa akong babaeng nasa brothel. Hindi ko dudumihan ang pintuan ng Prince Chuanwu Mansion. Huminahon ka, Prince, hindi maunong ang mga kapatid, may magtuturo sa kanila. Ganito lang ang kakayahan nyo. Alam naming hindi ka namin masasaktan. Hindi lang ikaw ang target. Kuya Zimo, may lason ang punyal, tulungan mo ako. Tumahimik ka. Kung gusto mo ang buhay ni Xiao Changyu, diretsuhin mo na lang, wag nang magdaldal, sabihin mo. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Gusto ko ang hawak mo. Ang plano ng sunod-sunod na tanong. Hindi mo ba balak iligtas ang buhay ng iyong kambal na kapatid? Huwag mo kaming pag-awayin, dahil tinanggap namin ang gawain ito. Hindi kami takot mamatay. Wang Ye. Sa palagay mo, gaano pa katagal makakatis si Jianji, Xiao? Mukhang may oras ka pa para magpahinga. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Binugbog lang ako ni Gen Xiao at ngayon ganyan ang nangyari sa kanya. Kung hindi ako nag-ingay, mabuti na yon. Kuya Zimo, tulungan mo ako. Mas mabuti kang magpakabait. Kahit ibigay ko sa inyo ang plano. Sa tingin niyo may buhay pa kayo. Para makaalis dito. Ibigay mo ang plano sa kanya. Hayaan mo akong magdala ng plano. Parang pinapatay mo na ako. Kay Gen Xiao nga. Hindi kayo napakita ng awa. Kung ako ang pumunta, baka maging bangkay din ako. Kahit papaano. Tawa ko ni Wang Ye. Ikaw ang magdala.
Kung hindi na ako babalik, pakiusap Wang Ye dahil namatay ako para sa iyo. Maging mabuti ka kay Wutong. Mukhang buong kalye ang nirentahan. Sana buhay pa ako. Pagkatapos dumaan dito, Bakit siya? dinala ko ang plano. Kanino ko ibibigay? Sundin mo ang utos. Magpatuloy ka, paglabas ng pintuan ng lungsod. May kalesang sasakay sa iyo. Hindi mo ako papatayin? Hindi naman akala ni Wang Yi na pakakawalan ko si Genji, Xiao. Kung pakakawalan ko siya, paano ako mabubuhay? Yung babaeng kanina, kasama namin siyang mamamatay. Kuya Zimo, Nasaan na sila? Lahat sumunod kay GNG, Loyan. Wang Ye, kung nag-aalala ka, bakit mo pa siya pinapunta? Jinmu. Naniniwala ka bang ang isang babaeng nasa loob lang ng bahay ay makakabuo? Ano susunod na? Kung ganun, Wang Yi. Hindi ka naniniwala kay GNG, Loyan? Hindi ako naniniwala sa pagkakataon. Wang Ye, nag-aalala ka ba o hindi? Wang Ye, hintayin ninyo ako. Hoy, anong lugar ito? Nagdala lang ako ng plano. Hija. Saan ang kahon ko? Lolo, nakahiram ka ba ng pila? 1,000 tile, take it or leave it. Gusto ko sanang hiramin, kaso, ayaw ng aking amo. Mukhang ninanakaw na lang ninyo, pero sayang. Wala sa akin ang kahon. Ikaw. Ang babae ni Fuzimo. Marahil ay narinig mo na ang pangalan ni Xuan Muong bilang isang playboy. Libo-libo ang mga babaeng nakasama niya. Walang katayuan ang mga babaeng iyon. Kaya hindi rin ako may tuturing na kanyang babae. Magpadala ng tao kay Fuzimo para kunin ang kahon. Kapalit ng kanyang buhay. Bakit mo naiisip na may ganoong halaga ako sa kanya? Sabihin mo nga. Anong halaga mo dito sa akin? Alila sa kama. Isang alila sa kama. Kung gusto niyo akong patayin, patayin niyo. Pero hindi ko ibibigay sa inyo ang pagkakataong iyon. Talaga namang Chuan Wuwang, para makuha ang isang bagay mula sa iyo, kailangan ng kakayahan. Huwag kang magpanggap, ipakita mo ang tunay mong mukha. Hindi pwede ito. Ito ang aking hangganan. Hindi ko inakalang marami kang umaakit. Saan ako makakapantay sa iyo, ang napakagandang prinsipe? Galit ka ba dahil ginawa kitang panangga? May sariling pagsasaalang-alang ang prinsipe. Bago ako umalis, ipinagkatiwala ko ang kapatid ko sa iyo. Kung nagawa mo iyon, mabuting pinuno ka. Ako ang maghihiganti para sa'yo. Masaya ka ba? Huwag kang magpanggap kung talagang nagmamalasakit ka sa akin. Hindi mo ako hahayaang harapin ang ganitong panganib. Gusto mo lang. Puksain ako. Huwag mo akong pigilan, uuwi ako ng mag-isa. Nasa iyo pa rin si Wutong. Alam mo na ring umuwi. May itatanong ako sa'yo. Paano mo alam ang disenyo ng sunod-sunod na pana? Nagkataon lang. Hindi ako naniniwala. Ano ito? Ito ang ginamit mo para makatakas mula sa palasyo. Isang pakete lang ng karayom. Ipaliwanag mo. Marunong akong magdisenyo ng sandata. Nag-aral ako sa templo ng makina. Nag-aral sa isang dalubhasa, natural na marunong tumingin ng mga plano ng sandata. Ang pagkakabuo ng crossbow ay hindi isang pagkakataon lamang. Pamilyar lang ako sa pagkakagawa ng mga armas. Sino ang iyong guro? Hindi ko masasabi ang pagkakakilanlan ng aking guro. Kung mabunyag, hindi na ako mabubuhay. Walang makakapatay sa taong aking ipagtatanggol. Kahit gaano kalakas ang seguridad, hindi mapipigilan ng aking guro. Isang plano lang naman ng crossbow ito. Kung kailangan mo, handa akong tumulong. Bakit kita paniniwalaan? Ang kahon na ito ay may triple lock na huwagi. Kapag sabay na binuksan ang tatlong susyan, makikita ang laman. Plano ng crossbow. Narito ako ngayon upang makipagkasundo sa iyo. May paraan akong gawin ang crossbow. Kumusta na ang mga sugat mo? Ako, ayos lang ako.
Kaya ko itong asikasuhin. Espesyal na gamot ng Suanwu Manor, gagaling ka agad. Tungkol sa kasunduan mo, ano ang kondisyon? Kailangan ko ng 3,000 tael. Kulang ba ang trato ko sa'yo o sakim ka lang sa pera? Paano kung gusto kong umalis? Huwag kang mangarap. Kaya pera lang ang kailangan ko. Kasunduan. Binibini, bakit ngayon ka lang umuwi? May nangyaring konting problema. Basta't ligtas ka. Utong, may nanakit ba sa iyo? Wala. Kung hindi mo sasabihin, tatanungin ko ang iba. Sinabi ni Xiao Changyu na mamamatay ka. Sinabi niya, kapag napakasalan niya ang prinsip, pahihirapan ka niya ng husto. Walang katuturan iyon, hindi ko balak magbahagi ng asawa. Binibini, hindi mo ba balak manatili sa prinsip? Ang hangad ko ay isang lalaki para sa buhay ko, siya ay isang prinsipe. Tiyak na magkakaroon ng maraming asawa, may sarili akong pangarap. Siya ay may sariling kapalaran, maghiwalay din tayo. Hindi ba't lugi ka? Depende kung paano mo titingnan. Para lang akong kinain ng aso. Sa bahay ko, nagkulang kay Kinloyan. Sa palagay ko, napakabait mo. Kay binibining Luoyan. Oh, ganun ba? Sabihin mo, paano ko siya trinato? Saan ka nakakita ng pagpapatawad? Ang prinsip ay hindi kailanman nagpakita ng pagmamahal sa sinuman. Ngunit si Luoyan ang nagbigay ng eksepsyon. Ang kapa ng prinsip ay hindi kailanman hinahawakan ng sinuman, ngunit pinahintulutan niya si Luoyan. Naisuot ito upang mapanatili ang init at protektahan ang katawan. Ipagpatuloy mo. Hindi pinarusahan ng prinsipe ang kanyang pagtakas ng palihim. Hinarang ni Luoyan ang karwahe sa gitna ng kalsada. Kung ayaw ng prinsip, hindi man lang makakalapit si Luoyan. Sa gilid ng karwahe. Nga. Kahit ikaw ay alam, maraming beses akong nagbigay ng eksepsyon para sa kanya. Hindi siya marunong magpasalamat at iniisip pa ring iwan ako. Bukas sa Fengsi City, ipagagawa kay Gimomo na turuan siya ng wastong asal. Prinsip, itinuturing mo ba si Luoyan bilang magiging pangunahing asawa sa hinahara? Ang pagtuturo ng asal ni Gimomo, iyon ay karaniwang pagtrato lamang para sa isang prinsesa. Gusto ko lang siyang matutong maglingkod ng maayos. Binibini, baka nag-isip na ang prinsip na gawing pangunahing asawa. Ang gabaing iyon mula sa bahay aliwan. Walang problema. Sa loob ng Suanu Palace, may mga kakilala ako. Ako ang magiging tunay na prinsesa ng Suanu Palace. Ang pag-aayos lang sa isang hamak na alipin. Natural, may mga taong gagawa nito para sa akin. Gimomo, utos ng prinsip. Ipagkakatiwala sa iyo si Luoyan. Siguraduhin ipaalam kay Luoyan ang mga alituntunin ng Chuanu Palace. Luoyan, si Gimomo ay matagal nang nasa palasyo. Siya rin ang malapit na tagapaglingkod ng matandang prinsesa. Pinahahalagahan ng prinsip si Gimomo. Iniutos sa akin na turuan ka ng wastong asal. Magsisimula tayo sa paggalang sa mga nakatatanda. Unang pagkakamali, pumasok sa ancestral hall nang hindi nagkapatira pa sa mga ninuno. Mag-ingat ka, Binibini. Marunong ako ng kaunting martial arts. Huwag kang mag-alala, ang mga instrumento ng parusa ko ay tiyak na. Hindi mag-iwan ng anumang marka sa iyong katawan. Hindi makakasagabal sa pagpapainit mo ng kama para sa prinsip. Ang unang paggalang. Pagpunas at paghuhugas ng mga ancestral tablets. Napakarami naman ng kanyang mga ninuno. Huwag mong putulin ang aking pagsasalita. Habang nagpupunas at naghuhugas ng mga tablet, kailangan mo ring magpatira pa sa mga ninuno. Nakakatuwa. Ang mga ninuno ni Fuzimo. Bakit ko kailangang paglingkuran? Ikaw, hamak na alipin, maaari kang hindi sumunod, ngunit hindi ka ba natatakot na patayin ko ang batang dalagita na dinala mo? Bakit mo pinahirapan ang mga taong walang kinalaman? Wala namang alam si Wutong. Huwag kang tatamad-tamad. Mukhang magaling ang turo ni Gimomo. Medyo naikubli na ang mga kuko. Iniutos ng prinsipe na pumasok ako sa palasyo para pahirapan. Eh di binabati kita, nagtagumpay ka.
Ang kapal ng mukha mo. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung saan ka naroroon? Pinapahalagahan pa ba yan ng prinsipe? Sa isip mo, ganito ba ako? Isang napakasamang tao. Kung gayon, bakit mo ako tinawag dito? Nag-aalala lang ako sa sugat mo. Nag-aalala? Ito ba ang pag-aalaga ng prinsipe? Ibig sabihin, nagkamali ako. Pinahiya mo ako tapos gagamutin mo. Gusto lang siguro tingnan ng prinsipe kung ang alaga niya ay naging masunurin na. Salamat sa pag-aalaga, prinsipe. Pagtitiyagaan kong matapos ang crossbow. Ikaw, Mag-iingat ako sa pagsasalita. Aalis na ako. Kailangan kong bumili ng saltpeter. Yunkin, mag-ingat ka. Huwag mong masaktan ang magiging kapatid ko. Huwag mo akong tawaging kapatid, Miss Xiao. Karapat-dapat ka. Humingi na ako sa emperador na ipakasal ako kay Prince Xuanwu. Binabati kita sa pagkamit na ninanais, Miss Xiao. Mali ba ang sinabi ko? Talaga namang masunurin ang asong. Sinanay ni Gimomo. Tingnan mo sa liwanag ng araw, naguhubad sa tindahan. Napakalandi, karapat-dapat ka bang manatili sa palasyo? Sa liwanag ng araw, inaapi ang isang babae. Ito ba ang turong pampamilya ng mga Xiao? Kanselor Yingyi. Kapatid, ang dami mo talagang kaibigan. Ahit si Kanselor Yingyi, kailan pa naging malapit na kaibigan mo? Hindi ko siya kilala. Xiao Qiangyu. Alam ko, wala kang kapatid na babae. May ate ka. At nakipagkasundo kay Prince Xuanwu. Tumigil ka. Kapatid pa ang tawag. Mas mabuting isipin mo kung karapat-dapat ka. Napakasalan si Prince Xuanwu. Nagpahanda ako ng kaunting pagkain sa tindahan. Binibining Luoyan, mayroon po ba kayong alerhiya sa anumang pagkain? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Sa palagay ko, si Edith, yan ay hindi rin naman masyadong mainat sa mga bagay. Salamat sa pagpapakawala mo sa akin mula sa Tianjiring. Bukod dito, wala ka bang ibang kinamumuhian sa akin? Binibining Luoyan, bakit mo nasabi iyon? Noong araw na ibinigay ko ang mga plano. Ikaw yun, hindi ba? Ang mga tao mo, pinatay silang lahat ni Fuzimo. Hindi ka ba nagdududa na nagtutulungan kami ni Fuzimo? Ikaw at si Fuzimo ay hindi magkasundo. Sa totoo lang, mula noong araw na iyon, palagi kitang iniisip at kinakabahan para sa iyo. Kung mas nauna kitang nakilala kaysa kay Fuzimo, maalagaan kita ng maayos. Tama na ang mga pakitang tao mong salita. Pinagdududahan mo ang aking katapatan? Katapatan? Nakilala lang kita ng 1 o 2 beses, saan nanggaling ang katapatan? Hindi ko naiinumin ang lugaw mo, kailangan ko nang umuwi. Matagal na kitang kasama. Natuto na akong umintindi ng tunay na damdamin ng tao. tumigil ka. Prinsipe, bakit ka nandito? Kung may ipag-uutos po kayo, sabihin niyo lang. Kung ipag-utos ko, susundin mo ba? Opo. Sa palasyo ng Xuanwu, sino ang makakalaban sa kagustuhan ng prinsipe? Maging ikalawang asawa ko. Ano? Ayaw mo? Kahit naisipin mo na ako ay isang babaeng nagbibenta ng aliw. Hindi ka dapat pangalagaan, ngunit wala ako. Hilig na maging ikalawang asawa. Ano ba kung gaano karaming tao? Ang gusto mong maging ikalawang asawa sa palasyo ng Swan? Kaya hanapin mo sila, bakit ako pa? Tinanggihan mo ako. Dahil ba mayroon kang ibang pupuntahan? Ano ang ibig mong sabihin? Yinki, Mukhang pinasunod mo si Gino sa akin. Para bantayan ang bawat kilos ko. ang galing mo talaga. Si Inki ay palaging nag-ingat para sa sarili. Ngunit dahil sa'yo, nakagalit pa siya sa kaliwang kanselor. Kailangan kong tiyakin. Kung nasa puso mo ba ako, Ano ang gusto mong gawin? Prinsep, Pakiusap, bigyan mo ako ng kaunting dignidad. Binibini, kailan po huling dumating ang iyong regla? Hindi ko alam, anong kinalaman nito? Binibini, ito ay tanda ng pagbubuntis. Sayang. Hindi matatag ang kalagayan ng bata. Baka hindi ito mabuhay. Mangyaring bigyan mo ako ng gamot para sa pagpapalaglag.
Binibini, masyadong masama ito sa katawan. Ito ay gamot mula sa aking botika. Pag kinain mo ito, lalabas ang iyong inunan. Binibini. Kawawang binibini ko. Huwag kang malungkot. Gawin mong ganito ang kahoy na ito. Huwag mo ring baguhin ang laki. Kinluo yan, hinahanap ka ni Inanggi. Bilisan mo, may sakit ang aking amo. Pwedeng bilisan mo. Alam mo ang iyong kalagayan dito sa mansyon. Mas mabuting pumunta ka na agad. Inanggi, anong tuntunin naman ngayon? Hindi ba't sinabi ko sa iyo, bilang isang laruan, dapat kang kumilos bilang isang laruan. Ang aking latigo ay hindi nag-iwan ng marka. Paano ito nangyari? Bakit ang dami mong dugo? Inang, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa ang magagawa? Simula nang ipagkatiwala siya sa akin ng prinsip, dapat alam na niya ang kanyang katayuan sa prinsip. Inang, sabihin mo nga, ano ang kanyang katayuan sa akin? Prinsip, kahabagan nawa, prinsip. Fuzimo, Jinnu. Prinsep, ito, ang ginang na ito ay. Nagpalaglag siya. Inutusan kitang turuan siya ng tuntunin, ngunit ikaw ay nangahas. Prinsip, isipin mo ang aking paglilingkod sa mansyon. Buong buhay kong inyalay. Kahit walang malaking ambag, may kontribusyon naman. Kahabagan nawa ako sa pagkakataong ito. Dalhin siya, patayin sa pamamagitan ng paghampas. Prinsip, isipin mo ang dating prinsesa. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. huwag kang pumatay. Inanggi, may utang na loob ako sa iyo sa iyong pag-aalaga. Ngayon, pinatay mo ang aking anak. Si Loyan ang nakiusa para sa iyo. Kaya nga, hampasin ng 80 beses, palayasin sa mansyon. Prinsip, prinsip huwag mo akong palayasin, prinsip. Prinsip, ang 80 hampas ay papatay sa akin. Ako ang may kasalanan. Gising ka na. Ang mansyon ng Xuanwu ay may mahigpit na tuntunin. Baka hindi ito ang lugar para sa akin na manatili ng matagal. Gusto mo pa ring umalis? Itinuro sa akin ni Madam Gi ang isang bagay. Minsan, hindi sa akin nakasalalay ang aking buhay. Prince, mananatili pa ba ang ating kasunduan? Pagkatapos mo gawin ang repeating crossbow, pag-usapan natin ito. Maganda ang lakas at tumpak. Pero 2 pana lang bawat pagpapapana. Sigurado ka ba na ito ay repeating crossbow? Ito ang nawawalang disenyo ng Tianji Pavilion. Nagawa ko ito hanggang sa ganitong antas. Napakaganda na nito. Hindi pa ganap na gumagaling ang katawan mo, bakit ka nandito? Dinadalhan ko si Prince ng repeating crossbow. Zimo, saan mo nakita ang maliit na ito? Nagmamalaki na magbibigay sa iyo ng repeating crossbow. Sa buong mundo, si Young Master lang ang makakagawa ng repeating crossbow. Sa itsura mo, magbordado ka na lang. Alam mo ba kung ano ang armas? Narinig mo na ba ang artisan? Artisan, Tama ka, matagal ka nang nakatago sa bahay. Siyempre hindi mo alam ang mga bagay sa labas. Ang artisan ay ang taong dalubhasa sa paggawa ng armas. May mga antas ang artisan, 4 ang kabuuan. Ginto, pilak, tanso, at bakal. Young Master, sa ang antas kakabilang. Ako, pilak na artisan, 3 lang sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang pinuno ng Tianji Pavilion lang ang tinatawag na gintong artisan. ano? Hindi pala ikaw ang pinakamahusay. Maliit na babae, nagsasalita ng mayabang. Tingnan natin kung ano ang nagawa mo. Gusto mo bang makipagpustahan sa akin?
Gagamitin ko ang jade pendant na ito bilang pusta. Kapag natalo ka, bigyan mo ako ng pilak na katumbas ng halaga nito. Ano sa palagay mo? Zimo, ibinigay mo pa ang personal mong jade pendant sa kanya? Kinloyan. Kapag nawala ang jade pendant na ito, mawawala rin ang ulo mo. Hindi naman ako matatalo. Zimo, kakaiba ang babae mo ngayon. Ganitong paraan pa ang ginamit para makuha ang pagtingin mo. Baka masyadong mapagmataas. Mas mabuti pang magluto na lang para aliwin ang lalaki. Ako, hindi talaga magaling sa pagluluto. Prince, panalo na ba ako dito? Maganda ang stability ng repeating crossbow, ang babaeng ito. May kakayahan. Salamat, salamat. Kung may sapat na oras si Ginoong Liu Yun, siguradong makakagawa rin siya ng katulad na crossbow. Masyado kang mapakumbaba. Matagal ko nang pinag-aralan ang sirang blueprint. Pero hindi ko pa rin magawa ang crossbow mo. Paano na ang ating pustahan? Ang personal na jade pendant ni Zimo ay napakahalaga. Wala akong ganoong kalaking pera, ngunit maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng aking ari-arian. Lahat ng ari-arian? Hindi kailangan. Hindi ko kayang tanggapin. Ganito na lang, hayaan natin si Prinsipe ang magtakda ng halaga. Bigyan mo lang ako ng halagang iyon. 30,000 tile. Sage. Maaari bang hiramin ko ang crossbow, binibini? Ang bagay ay kay Prinsipe, tanungin mo siya. Pag-aalan ko ito para sa mass production. Bakit mo kailangan ng ganoong kalaking pera? Ano ang dahilan? Si Prinsipe ay ikakasal na, papasok si Ginang Xiao. Wala na akong kinabukasan. Mas mabuting mag-ipon ng sariling pera. At mabuhay ng maayos. Sinabi ko na pakakasalan ko siya. Ipinag-utos na ng emperador, lalabanan mo ba ang utos? Hanggat hindi pa nagaganap ang kasal, may posibilidad pang magbago. Hindi mo ba naisip na makasama ako? Hindi. Ngayon, may kakayahan ka ng gumawa ng mga armas. Mas mahusay pa kaysa sa isang platero. Sa palagay mo, hahayaan kitang umalis? Kailangang bantayan mo ako ng mabuti, Prinsipe. Paano kung may iba pang makakita sa aking kakayahan? Siguro. Pag-iisipan ko ang pagpapaalis sa'yo. Paano kung sabihin kong gusto kong umalis? Huwag kang mangarap. Iba na ang panahon ngayon. May iba ka ng halaga. 3,000 tile. Ito ang ipinangako ko sa'yo dati. Maraming salamat, Prinsipe. Prinsip, inutusan na ni Ginoong Liu Yun ang mga manggagawa na gumawa ng crossbow ng magdamag. Ano ang ikinatuwa ni Ginang Luoyan? Umalis na siya. Prinsip, paano mo hinayaan si Ginang Luoyan na umalis? Walang problema. Pumayag akong paalisin siya. Pero hindi ibig sabihin hindi ako susunod. Kaya, alam ba ni Prince kung saan siya pupunta? Changi Pavilion. Sinasabi sa atin ang hinaharap na huwag kalimutan kailanman. Mag-ipon ng sariling bahay. Matalino talaga si Miss. Nauna nang inayos ang maliit na bahay na ito. Miss, gutom ka na siguro. Luluto ako para sa iyo. Sabay na lang mamaya kung wala ka sa susunod. Mamamatay ako sa gutom. Paano ako mawawala sa bahay, Miss? Wala na akong pupuntahan. Kung makilala mo ang tunay na pag-ibig sa hinaharap, sino ang makakasiguro? Miss, hindi ko kayang isipin ang buhay ngayon. Talaga bang nakalaya tayo sa Tsuanu Mansion? Hindi siguro, gusto lang ni Prince. Pasayahin ako, magpapadala pa rin siya ng tao para paalalahanan ako. Paano natin talaga makakalaya sa Tsuanu Mansion? Changi Pavilion kung maging estudyante ako doon. Mas mahirap na ako maibig ng Tsuanu Mansion. Pero ang alam ko, mahigit ang pagtanggap ng Changi Pavilion. Kung hindi lalapit ang bundok, lalapit ako sa bundok. Prince, si Miss Luoyan. Hahamon siya sa artisan ng Changi Pavilion. Tingin ninyo, kailangan ba nating pigilan siya? Sino sa mga magaling sa mundo ang kasing showy niya? Ilan sa mga showy ang nabubuhay? Kaya ibig sabihin, pipigilan natin ang laban? Sino ang kalaban niya? Si Ginoong Liu Yun. Kung kakampi naman. Sige na. Paglabanin sila sa training ground. Siguraduhin ligtas siya. Sage,
Mukhang hinirang ni Ginoo Siksoan mo bilang hurado. Siyempre, para hindi sabihin mong inaapi kita. Last time, may talent ka lang sa paggawa ng armas mula sa lawan. Ibang laban ngayon, gagawa mula sa wala. CJ, kung ako ang naghamon, ikaw ang magbibigay ng paksa. Ano ang basehan? 2 oras gumawa ng armas. Base sa peras. Mas malakas ang pumatay, mas tumpak ang tama. Ang mananalo, ayos. Patas. Simulan na natin. Sa materyales, hindi ko siya matatalo. Kailangan kong gamitin ang kaunting kaalaman sa modernong pisika. Ang hawak ko ay bihirang ginto sa mundo. Malapit nang matapos ang oras. Handa na ako. Ano ang magagawa ng mga bagay na ito? Sige, gagamitin ko na lang ito kahit masisira. Huwag mo akong maliitin, Ginoo. Kahit ginamit ko ang lihim na kayamanan ng Chanji Pavilion. Ang ginto. Hindi ito patas para sa iyo. Ngunit kailangan ng ganitong materyales ang Black Crossbow. Para makapasok sa bakal na kalasag. Kayang tiisin ang recoil nito. Hindi kaya ito alloy? Ikaw naman, binibini. Ang maliit kong bagay na ito ay gawa lang pansamantala. Hindi ko pa napag-isipan ang pangalan. Prinsipe, magpasya na tayo. Ano sa palagay ni Ginoong Liu yun? Nanalo ang binibini. Ginoo, nanalo ako sa iyo ng 2 beses, hindi pa ba ako karapat-dapat? Nasumali sa Chanji Pavilion? Inaasahan namin ang pagdating ng binibini. Walang kasalanan ng isang tao, ngunit ang pagmamayari ng kayamanan ay nagdudulot ng panganib. Sa ganyang kakayahan mo, kung walang malakas na otoridad na magtatanggol sa iyo, baka ikaw ay mapahamak. Ano? Gusto mo ba akong kunin, Prinsipe? Ikaw ay akin na, kailangan pa bang kunin? Prinsipe, nangako ka na palalayain mo ako. Sa huli, ikaw ang magmamakaawa sa akin. Makakahanap ako ng paraan para palayain mo ako. Binibining looyan. Ngayon ko lang nalaman na ganito ang relasyon mo sa prinsip. Hindi mahalaga kung anong relasyon. Sa huli ay maghiwalay din naman. Tama. Ang prinsip ay hindi angkop na kapareha. Naniniwala akong narinig na ito ni Binibining Looyan. Ang kasabihang, ang malaki ay hindi angkop. Masyadong mataas ang estado ng prinsip. Kung ito ang pipiliin mo, magiging mahirap ito para sa iyo. Alam ko ang lahat ng sinasabi mo. Kaya nga gusto kong samantalahin ang pagkakataon na mag-aral sa Chanji Pavilion. Para iwanan siya. May plano ka na, Binibini? Siyempre, may paraan ako para palayain niya ako. Binibini, mabuti ba na bumili ka na napakaraming bagay ng hayagan? Siyempre. Si Xiao Changyu ay namimili ng gamit para sa kasal. Kung sakaling makasalubong ko siya, mas magiging interesante ito. Huwag, Binibini, nakalimutan mo ba kung paano kanya inapi noon? Hindi patas ang prinsip sa iyo kung sakaling mapatay ka. Ituturing ka lang na parang insekto at itatapon. Hindi ko inakalang magmamahal siya sa akin. Ang gusto ko lang ay ang awa niya. Binibini, hindi patas ito. Kapag nakuha mo na ang gusto mo, wala nang patas o hindi. Ngayon, bibilhin ko ang buong kalye na ito. At wala namang magsasabi si Xuan Muwang. Sino ba kami? Ang Xuan Muwang Fu ay mayaman. Sino pala ito? Ah, ang tagapainit ng kamay ni Wang Ye. Hindi ko inaasahang makikita si Binibining Xiao. Hindi ko na istorbo ang kasiyahan mo, aalis na ako. Ngayon, kahit patayin kita, walang magrereklamo para sa inyo. Yungkin. Binibini, lalagyan ko ng gamot ang sugat mo. Puntahan mo agad si Jinmu. Sabihin mo sa kanyang sinaktan ako ni Xiao Changyu. Binibini, anong oras na? Alam mo namang si Wang Ye ay hindi ka ipagtatanggol. Bilisan mo. Basta makita niya ang kalagayan ko. Papayagan niya akong umalis. Binibini. Ayos lang, hindi naman vital na parte ang nasaktan.
Maraming nanood, iyon ang nakapagligtas sa akin. Sige na Wutong, bilisan mo. Gumagaling ka na ba? Alam mo ba kung sino ang nanakit sa akin? Tiyak na alam ni Wang Ye. Sixayo Chang Yu. Papakasalan na niya ang Suan Mu Wang Fu. Hindi niya ako matitiis. Ngayon, panimula lang ito. Wang Ye, gusto mo ba akong mamatay? Anong balak mo? Payagan mo akong umalis sandali, pwede ba? Wang Ye, dalawa ang pakinabang kung aalis ako. Una, may iwasan ang kahiyan ni Binibining Xiao. Sino ba ang may gustong may iba pa sa puso ng lalaking pakakasalan? Pangalawa, ayokong makita si Wang Ye na nagpapakasal sa iba. Ang kasal ni Wang Ye ay tiyak na pinakamalaking at pinakabonggang pangyayari sa Fengxi City. Ayokong mahiya. Malawak ang mundo, saan mo gustong pumunta? Tianjiji. Mahalaga sa iyo ang Tianjiji. Kung magiging estudyante ako roon, tiyak na matutulungan kita. Binibini, nagmakaawa lang sa kanya, pumayag na agad. Hindi niya kayang mawala ang kakayahan ko. Kung namatay ako sa kamay ni Xiao Changyu, Sayang naman. Hindi ko inakala. Ang galing mo palang manikip sa mga lalaki. Manikip. pinatimbang ko lang sa kanya ang mga benepisyo at panganib. Bawiin ko. Ang sinabi kong hindi kayo bagay ni Prince Xuanwu. Pagdating sa pag-unawa sa puso ng tao, mas magaling ka sa kanya. Ano ba yung mga walang kwentang sinasabi mo? Dalhin mo na lang kami sa Tianji Pavilion. Ang Jost Bamboo Grove ng Tianji Pavilion, kung walang maghahatid, hinding-hindi ka makakaalis doon. Eh, di ikaw ang mauna mamaya. Ang babae talaga, walang puso. Master, siya si Qin Luyan. Nabanggit ko sa inyo noon, sana'y tanggapin ninyo siyang estudyante. Yung babaeng to, ilang bises kang tinalo. Babaeng, makipagkumpetensya ka sa kanya. Ang mananalo, siya ang magiging estudyante ko. Ginoo, nais mong maging estudyante ng master. Siyempre, si Master ang tanging gold artisan sa panahon natin. Eh, di sa'yo na lang ang pagkakataong to. May iba pa bang mag-aampo ng estudyante sa Tianji Pavilion? Kilala mo yung tao kanina. Eh, bakit mo pinaubaya sa kanya ang pwesto? May kinikilingan sa akin ang master kung pipilitin kong sumiksik sa harapan niya. Pareho lang kaming maghihirap. Mas mabuting maghanap ng ibang guro, kaya. Kanino mo ako papayag na magpatali? Sa master ko, kahit medyo kakaiba ang kanyang ugali, napakagaling niya. Sabi mo kakaiba ang master mo, ano bang dapat kong iwasan? Ang master ko, basta't nagustuhan kanya sa unang tingin, kahit anong gawin mo, okay lang. Nakalimutan ko, kailangan kong sabihin muna sa master ko. Ayaw na ayaw niya sa mga biglaang bisita. Alis muna ako. Ang dami palang patakaran. Hintayin mo ang balita ko. May tao ba? Ano ba yan? Hindi ba sinabing hintayin mo ako sa baryo? Ang ganda ng katawan mo. Master, yang sira-sirang pinto mo, kahit babaeng hindi nito mapigilan. Paano ko malalaman na may babae palang papasok? Ikaw na lalaki, ano bang puri-puri yan? Tingnan mo tong galagita, maganda, hindi ko maintindihan. Paano? Papapanagutin mo siya. Sobrang natakot ako kanina, wala akong gaanong nakita. Ang galing mo talaga, dalagita, nagsisinungaling ka ng nakapikit. Master, ito yung babaeng Qin na 2 bises akong tinalo. Mabuhay po, Ginoong Jello. Sige, lumingon ka na. Nakaayos na yang bata. Mas gusto ko yung ugali mo, mas masaya ka kasama kaysa sa kanya. Gumagawa ng body painting siguro. Naisip ko, paano kung itago ang tao sa paligid? Mas maganda yon kaysa disgis. Subukan natin sa kanya. Guro, gusto mo bang kuning estudyante si Ginang Qin? Mahirap magturo kung hindi magaling. Paano kung pangkaraniwan lang ang kakayahan niya?
Dito, lagyan ng lock. Mas matatag. Naiintindihan mo ang drawing ko? Tinatanggap kita bilang estudyante. Dalhin mo rito ang mga gamit. Pati si Wutong. Malayo ito sa iba, guro. Anong problema? Buti na ipasa ko. Nagmalaki pa naman ako na magiging estudyante ng Changi Pavilion. Huwag kang mag-alala, gusto ka ni guro. Liu Yun, huwag kang magtago. Nakikita ko ang anino mo. Bakit ka biglang tahimik? Ginoo, hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae. Pero kaninang hapon, ang lapit mo kay Leon. Ikaw nga, Bakit? Hindi ka masaya makita ako? hindi ko inakalang pupunta ka rito. Para mag-aral. Ano ba talaga ang plano mo? Paano kung ikaw ang dahilan? Ipagsabi mo yan sa iyong asawa, Wang Ye. Nagsiselos ka? Hindi naman. Wang Ye, nangako ka na hahayaan mo akong umalis. Pumayag lang akong mag-aral ka rito. Gusto ko ring makita ang Changi Pavilion. Isipin mo na lang na nagkataon, ano? Bakit mo itinago ang sarili kay Ginoong Liu Yun? Ang iniisip lang niya ay paggawa ng armas. Kung masasaktan ang kanyang puso. Sino ang gagawa ng armas para sa akin? May klase ako bukas, Wang Ye. Naglalabas ka na ba ng lason? Ano sa palagay mo? Ano ang tinitingnan mo? Kagabi nang umuwi ako. Nakasara ang pinto. Sa library na lang ako natulog. Akala ko. Mag-isa lang ako sa kwarto. Ako na. Bini-bini. Matitirahan ko rin ang bahay na ito. Wala ka bang itinagong lalaki sa loob? Katarantaduhan. Utong, naisip-isip ko. Kailangan mo pa rin bumalik at bantayan ang bakuran. Bakit? Nandito ang prinsipe. Kung may mangyaring di inaasahan, mas madali niya akong maililigtas. Mahihirapan kung kasama ka. Ikaw ang mag-aasikaso sa mga bagay sa labas para sa akin. Umalis ng tahimik. Mauna na ako sa klase. Sage. Isang formasyon lang naman ang iniwan. Kung hindi masosolve, hindi na sila papasok. Tatlong ayes ang formation na iniwan ng guro. Maaming mga kapatid ang takot maparusahan, kaya nagkunwaring may sakit. Ganito na ang galit ng guro. May solusyon ka ba, senior brother? Meron, pero Kailangan pa ring ipasa ang takdang aralin. okay pa sa umpisa, isang posibleng daan. Pero itong huli, dead end. Hinati mo lang ang formation. Kasi naman, guro, ang formation mo pabugso-bagso. Nasira mo na ang mga daang pwedeng tahakin. Ikaw naman, paano ka naging senior brother? Anak, kasalanan ng guro. Walang kwenta rin ang senior brother mo. Pagdating sa formation, ako mismo ang magtuturo sa iyo. O nga pala, marunong ka ba sa formations? Wala akong alam. 4 na matatandang elder ng pavilion. Narito ang estudyante upang magtanong. Hindi ba't bagong estudyante ka ng Pavilion Master? Ano ang tawag sa iyo? Naihiwan. Sabi mo kaya mong sirain ang formation ko? 3 AS, isa lang ang totoo, 2 ang huwad. Madaling malinlang ng mga huwad na AS ang iba. Akala mo nakahanap ng solusyon, pero dead end pala sa huli. Mula sa tunay na may 18 paraan. Mukhang may bagong henyo na naman sa aming Changi Pavilion. Huwag kang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang aking mga tala. Formation lang yan, siguradong matututunan mo. Salamat, senior brother. AMEA. Gusto mong ligawan ang anak ko? Guro, huwag kang magsalita ng ganyan. Hihiram lang ako ng libro. Kapag may hiniram, may ibabalik. Sa paghiram at pagbabalik, may ugnayan na. Tingnan mo, alam na ng bagong dating. Kaya marami ang paan. Paamanligaw,
4 na matatandang elder, iminumungkahi ng estudyante na si Senior Brother Liu Yun. May masamang hangarin sa munting iskolar. Hindi rin siya mahusay na magturo sa kanya. Kung sa palagay ng 4 na matatandang konsehalo, ako'y may konting kaalaman, bakit hindi? Hindi na kailangan. Mas mabuting guro mo na lang ako. Ama ka. Ikaw ay disipulo ng punong konsehalo. Kahit sa pribado, hindi ka dapat makipagkita sa aking anak. Ang mga batayang kaalaman, ikaw ang magturo. Ganito na lang. At saka, hindi na matutuloy ang klase ngayon. Liu Yun, sumama ka sa akin. Tapusin natin ang usapin kahapon. Hintayin kita sa hapunan. Talagang itinuturing ka nilang kayamanan. Ano ang ituturo mo? Nakikinig ako. Siyempre, magsimula tayo sa mga batayan ng formasyon. Napakahusay mo sa paggawa ng sandata. Pero hindi mo alam ang 5 elemento. Medyo narinig ko na yan. Jin, mu, tubig, apoy, lupa. Ang 5 elemento ang pundasyon ng mundong ito. Ano man ang pagbabago ng formasyon, hindi lalampas sa pagbabago ng 5 elemento. Ito ay paghahati ng kalikasan sa 5 bahagi. Kapag naunawaan mo ang batas ng pagbabago ng 5 elemento, magkakaroon ka ng direksyon sa pagbasag ng formasyon. Sa isip mo, kapag tayo lang ang magkasama, ang iniisip ko, ay mga bagay na hindi angkop sa mata. Siyempre, hindi. Ang bilis ng sagot mo, nagsisinungaling ka. Naiisip ko lang. Masyado kang malapit, nakakaabala sa pag-aalala ko. Dati, alam kong siksuan mo ay makapangyarihan at mainit ang dugo. Malamig ang ugali. Pero ngayon ko lang nalaman na siksuan mo ay maraming alam. Mahusay sa sining at nasa mataas na posisyon. Iginagalang ng marami. Mukhang nagbago ang imahe ko sa isip mo. Nga, Palagi kong iniisip ang mga hari ay umaasa lang sa magandang pinagmulan. at magandang mukha. Kaya alam ko ang lahat. Talagang wala kang iniiwasang sabihin. Ngayon, iba na. Sige na. Hintayin ako ng guro ko sa hapunan. Isang mapanganib na tao. Guro, kung gutom na siya, hayaan mo siyang kumain muna. Ikaw ay aking disipulo, magiging pamilya tayo. Ang paghihintay sa pamilya ay paggalang. Esan, Sige, kumpleto na tayo, kain na tayo. Hala, hindi naman siguro. Ang loko-lokong yun ang nagturo sa'yo? Ganito ka kasaya nang makauwi? wala. Unang beses ko lang kasing kumain ng ganito kasaya. Sige yun, walang alam sa amang asal. Walang disiplina. Master, karaniwan ay pinupuri ang mga estudyante. Bakit mo binubunyag ang mga kapintasan ko? Pero nakikita ko. May gusto sa'yo, yung lalaking yun. Paano naman nangyari yon? Kung totoo ang nararamdaman niya, dapat siyang magpahayag ng hangarin sa'yo. Pamasuri namin ni Master. Sigurado ba kayong magiging kami? Baka hindi kami bagay, senior. Iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi kayo pwede ni Prinsip. Pero ikaw asinahihuan. Isa sa mga mag-aral ng Master, sakto. Kain na. 4 na matatandang konsehal. Inatawag kayo ng Master. Nawawala daw ang mga plano ng armory mula sa Chanji Pavilion. Akayin mo ako. Ano nangyari? Ang armory ang pinakamalaking kliyente natin. Ang Chanji Tower, kung saan iniimbak ang mga plano, puno ng mga bitag. Tanging ang Master at ang mga matatandang konsehal lang ang may susi. Pinaghihinalaan si Master. Sa loob ng maming taon, hindi pa nangyari ang ganito. Kamakailan lang nagkaroon ng bagong estudyante si Master. May dayuhan. Kaya't ang hinala ay napunta kay Master. Ang mga planong ito ang tunay na layunin ni Fuzimo, di ba? Bakit mo ako pinapunta rito? Ano ang kailangan mo? Prinsip Xuanwu. Ano ba talaga ang layunin mo sa Chanji Pavilion? Sa palagay mo, may kinalaman ako sa pagkawala ng mga plano. Tayo lang ang bagong salta sa sekta. Sa mahabang panahon, hindi pa nawawala ng plano ang Chanji Pavilion. Bakit ngayon lang tayo dumating na wala na? Kung ganoon ang pag-isip mo, ikaw rin ang may motibo. Bago ko nakilala si Liu Yun, hindi ko alam ang Chanji Pavilion. Ikaw, iba ang sitwasyon. Tanungin mo ang sarili mo. Hindi mo ba naisip na sakupin ang Chanji Pavilion?
Siyempre. Sino ang ayaw ng Tianji Pavilion? Kung ganon, wala kang kinalaman sa pagkawala ng mga plano. Mukhang hindi naman pala lubos na tanga. Kung gusto nila ang Tianji Pavilion, hindi nila sasaktan ito. Kung gagawa ng plano ang isang master ng sandata, maaaring mamatay ang isang master. Ang ganyang negosyo, hindi gagawin ng prinsipe. Kaya sa tingin mo, sino ang tunay na nasa likod nito? Hindi ko alam. Kakadating ko lang, hindi pa nga ako lumalabas ng courtyard ni Master. Pinaghinalaan mo ako ngayon, nakakainis. Pero buti na lang, matino pa ang isip mo. Kung hindi, Kung hindi, ano? Papatayin mo ba ako? Ngayon, hanap ko kung sino ang gustong sirain ang master ko. sabi-sabi, ang master ng Tianji Pavilion ang tanging goldsmith. Pero sa tingin ko, baka may iba pang goldsmith. Senior, may naisip na ako. Senior, Kahit kakaiba ang ugali ni Master, hindi siya nananaki. Hindi siya mapagtanim habang tumatagal. Nagugustuhan pa siya ng iba. Hindi ko maintindihan. Bakit gusto hulihin ng master si master, tama ba? Paano mo nalaman? Nakausap mo ba yung baguhan? Siya ba ang nagsabi sa'yo? baka wala namang ginawang mali si Master, nagdulot lang siya ng hinala. At baka, nang maging estudyante ko siya, naging dahilan para sirain siya ng iba. Hindi ko maintindihan. Sinabi ng master na pinaghihinalaan niyang ninakaw ko ang plano. Para patunayan ang aking inosensya. Pumayag si master na ipakulong siya at sumailalim sa pagtatanong. Pero kilala kita. Bakit kaya ng Master? Dahil ang talagang gusto niyang hulihin palagi si master. Hindi ko maintindihan. Noong bata pa ako, pinag-aral ako ni tatay kay Master. Huwag mo nang isipin ang mga yan. Ang pinakamahalaga ngayon, Ay iligtas si Master. AMM. Hahanapin mo ba yung binata? si Juan ay estudyante ng master. Estudyante lang siya ng Master. O may iba pa siyang pagkatao? Sa ngayon, hindi na mahalaga kung sino siya. Basta matutulungan niya tayong iligtas si master. Ganoon ka magtiwala sa kanya? Gusto mo ba siya? Ngayong gabi, alas 12, magpapalitan ng mga gwardiya. Gusto mo bang makipagkita sa apat na matatandang counselor? Ikaw ba ang nagnakaw ng plano? Kalamahan mo, Siya ang may kasalanan. Hindi siya. hindi ba ikaw ay mag-aalangan na ipaalam sa kanya ang iyong tunay na pagkatao? Bahala na, basta't huwag na siyang mag-aksaya ng oras. Ikaw pala? Maniwala ka ba na ang prinsipe ang nagnakaw? Ng mga plano ng Tianji Pavilion? Bilisan natin ang lahat ng detalye. Ay malalaman natin kapag nakita na ang apat na matatandang konsehal. Guro, ayos ka lang ba? Ilabas muna natin ang mga tao. Walang kwenta yan, gawa ito sa gintong metal. Hindi ninyo ito mabubuksan sa inyong mga kakayahan. Ano na ang gagawin natin, Guro? Masaya na ako na nakita kong ligtas kayo. Alis na tayo. Dalhin ninyo sila. Dahil nandito na ako, kailangan kong dalhin ang aking guro pabalik. Ito ay kilin lock. Ang susi ay ang lock mismo. Hindi natin ito mabubuksan. Gawa sa gintong metal. Mahina ang mga pinagdugtong. Guro, umalis ka na. Alam ko ang kalagayan ng aking katawan. Nandito pa ang batang babae. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Guro, Dinala ninyo ako rito. At mamatay sa lugar na pinakagusto ko. Sapat na yon para sa akin. Ang tunay na lalaki ay hindi madaling umiyak. Tingnan mo ang iyong kapatid na babae. Napakakalmado niya. Ayoko nang umiyak. Mas mabuti yan. Naihehuan. Sino ka talaga? Kamukha. Napakapareho. Nang binatilyo noon sa Cloud Dream Volley. Halos magkamukha talaga. Ako iyon. Ang dahilan ko sa pagpunta sa Tianji Pavilion ay para hanapin ang Cloud Dream Valley. Lumabas ka na, kapatid. Ibigay mo lang ang mga mekanismong plano na iginuhit mo para sa Cloud Dream Volley noon at palalayain kita. Hanggang ngayon, naiisip mo pa rin ang planong iyon? Ang planong ito. Dadalhin ko na sa aking libingan. Guro, Batang babae. Huwag kang magpakatanga.
May dinadala ka na. Naihihuan. Ikaw ba ang ama ng bata? Hindi siya. Bilang isang babae, wala kang pangalan pero may anak na. Paano na ang mangyayari sa hinahara? May pera ako, may kasanayan pa, hindi ako magugutom. Liu Yun, guro, alam ko ang gusto mong sabihin. Alagaan ko si junior sister. Bata pa siya, hindi niya alam ang takot ng sismis. Pakakasalan mo siya. Sige, pakakasalan ko. Hindi ko hahayaang hamakin siya ng sinuman. Mabuti. Guro. Alam ko, junior sister, ang bata sa tiyan mo ay sa iyo. Ang dakilang Chuan Wuwang. Natatakot ka bang bigyan ng pangalan ang isang ordinaryong babae? Wala siyang obligasyong pakasalan ako. Senior brother, malamang narinig mo na ako ang kanyang aliping babae para sa kama. Totoo ang chismis. Ako ang walang hiya. Nakipag-ugnayan kay Xuan Muwang nang hindi malinaw, nagkaanak sa kanya. Junior sister. Masaya ako na tinawag mo akong junior sister. Hindi ang bata sa tiyan ko ang mahalaga ay. Binakuran tayo ng master ng mga tao, paano tayo makakalabas? Hinihiling ko lang kay Xuan Muwang, iligtas mo kami ng senior brother isang beses. Bakit mo iniisip? Nasa gitna ng napakaraming bakod na ito, may paraan ako para iligtas kayong dalawa. Junior brother, bibigyan kita ng isang sandali. Ibigay mo ang mapa ng mekanismo ng Yunmeng Valley na itinago mo habang buhay. Xuan Muwang, pangalawa lang sa hari, nangingibabaw sa libo-libo. Hindi mag-isa siyang sasalakay sa Tianji Pavilion. Tiyak na may reserbang plano. Kung tutulungan ko kayo, alam mo ang gusto ko, Kung kontrolin lang ang kalayaan ko, sige. sa bibig mo, hindi ka kailanman magsasabi ng mga salitang sumusuko. Wang Ye. Kung hindi tayo kumilos, natatakot ako na mamamatay tayo sa ilalim ng ambisyon ng master. Ang gusto ko, palagi nang hanapin ang Yunmeng Valley. Maliban kung ibigay natin ang mapa ng mekanismo. Wala tayong buhay para hanapin ang lugar na ito. Pero wala talagang iniwan na mapa ng mekanismo ang guro. Makinig kayo ng maayos sa akin, basta lumabas ako at sabihin. Nakita ko ang plano, maaari kong isaulo, paano? Hindi pwede. Ako lang ang dapat pumunta. Huwag mo mang isipin. Masyado kang mapanaginip. Paano maniniwala ang tatay ko? Na nakita mo ang plano? May paraan ako. Kung hindi ka lalabas, gagawin kong pang bahay pukyutan ang kubo mo. Tatadtarin kita ng palaso. Nasa akin ang plano na gusto mo. Nasaan ang walang kwentang anak ko? Ama, patay na siguro. Kung ganon, tunay ang hawak nitong babae. Patay na ang matandang yon. Ibigay mo sa akin ang plano ng mekanismo. Huwag mong subukan. Papatayin kita. Hindi mo malalaman ang sikreto ng plano. Halika, samahan mo ako kay Panginoon ng Lamba. Sino ang mag-akalang dalhin siya? Ikaw? Tinanggap kitang estudyante, hindi para magtaksil. Iligtas mo sila? Alam kong malapit nang mamatay ang matanda. Ibibigay niya ang plano kay Liu Yun. Sayang lang si Liu Yun. Nalulumbay siya sa pagkamatay ng guro. Siya lang ang nakakaalala ng lahat. Gusto mo makarating sa Cloud Dream Valley? Tutulungan kita. Tapos na ang nangyari ngayong gabi. Huwag nang pumatay. Sasama ako sa iyo kay Panginoon ng Lamba. Sige. Huwag kang maglalaro sa akin. Alagaan mo si senior brother at si Wutong. Akala ko mahal na mahal ka ng kapatid kong babae. Para sa iyo, kahit walang pangalan, nagbuntis pa. Hindi ko inakala na ganoon siya katatag. Ang mga tauhan ko matagal nang sumusunod. Kahit bumalik siya sa ugali ng kapatid ko, ayaw na niyang may kinalaman sa iyo. May anak kami. Kahit gusto niyang putulin, hindi niya magagawa. Princeps. Hindi ko alam kung ano ang mahalaga sa iyo. Hindi naman kailangang isakripisyo niya ang sarili, pero pinilit mo siya. Sa landas na iyon. Pero ayos lang. Nandito pa naman ako, ang kanyang senior brother. Gising ka na. Ikaw, nasaan si Fuzimo? Binibiningkin, gusto mo bang malaman? Ang ugnayan ng Cloud Dream Valley at ni Fuzimo?
Ano ang relasyon nila? Ano ang kinalaman ko doon? Mukhang hindi magkasundo kayo ni Fuzimo. Depende kung saang aspeto. Buhay pa rin ako ngayon. Dahil ipinagkaloob mo sa akin ang buhay ko, Panginoon ng Lambak. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Ang matagal na paggamit ng Chanji Ring ay madaling magdulot ng pagbaliktad ng mga meridian at maging isang walang silbi. Ilan ba ang mga pagkakakilanlan mo? 2 pagkakakilanlan lang naman ako. Muli kitang ipakikilala, Binibining Qin. Ako ang National Protector ng Beaming Kingdom na naging isang undercover sa Nanyu Kingdom sa loob ng 10 taon. Hanggang sa maging kanilang Right Chancellor. Kung gayon, kaaway ka ng Nanyu Kingdom? Nang mag-embos ako sa Chunhui Pavilion para patayin si Fuzimo. Noon. Chonhui Pavilion yung magkapatid na maganda. Hindi na ba ngayon? Jengjin. Gusto naming malaman ng lahat kung paano nanggaling ito. Ganun lang. Pinakita mo na sa akin. Katulad ng iniisip ni Fuzimo. Ikaw lang ang makakaalam kung paano ginawa ang Jengjin. Pangkaraniwang aloy lang to ah. Walang espesyal. Maglagay ka lang ng impurity sa bakal, tapos na. Tanso, lata, ginto, pilak, kahit ano, ilagay mo. Magkakaiba't ibang aloy ang magagawa. Medyo mahirap intindihin. Ang mga sinabi mo, Binibini. Kung may iron ore ako, makakagawa ako nito. Ako na ang bahala. Ang tunay na pagtatago ay sa gitna ng lungsod. Tama ang mga sinauna. Akala ng lahat, lambak ang Yunming Valley. Pero nandito pala sa Fenki City. Bakit mo naisip na nasa Fenki City ang Yunming Valley? Tama na. Sumang-ayon na akong tulungan kang gumawa ng isang workshop. Para sa paggawa ng Jingjin. Huwag mo na akong itago. Nagpapamigay ng mga kakanin ang Suanu Manor. Sinadya mo to. Gusto mong malaman kung magpapakasal na siya. Mukhang wala kang pakialam. Kung makikipaghiwalay ka sa kanya, isipin mo ako. Paano ko iisipin? Buntis ako sa kanya. Gusto mo bang maging ama ng batang ito? Ngayong alam ko na kung paano gumawa ng aloy, hindi ba ako gagawa ng baril? Ayaw kong bitawan. Magkita man, hindi magkakilala. Hindi ba't sinasabi nito sa akin na dapat kong bitawan na? Kung gayon, asahan ko ang iyong pagsisikap sa workshop, Binibining Qin. CJ. Ang tagal kong hindi gumawa ng modernong armas, medyo nangangalawang na. Pero nagawa ko pa rin ang sniper rifle. Ito lang ang dala mo? Alam mo namang mabigat ang katawan ko, hindi makakapagbuhat ng mabigat. Bakit hindi ka umaalis? Nag-iisip lang ako. Ganun ba siya kadaling magpapalaya sa atin? Matagal na ang nakalipas, dapat matagal na siyang sumuko. Masaya ang bagong buhay mag-asawa. Hindi siya ikinasal. Ano ang kinalaman ko dyan? Sana'y ganyan ka talaga kawalang bahala, gaya ng sinasabi mo. Malapit na ang susundo sa iyo, kailangan na nating maghiwalay. Nakuha mo na ang sikreto ng Jingjin. Uuwi ka na ba sa Beaming? Lahat gustong bumalik sa sariling bayan. Baba na ako rito. Paano ko malalaman kung kanino mo ako ibibigay? Sino pa ba kundi si Fuzimo? Halimbawa, ang tunay na pinuno ng Yunming Valley. Bakit sa tingin mo hindi ako ang pinuno ng Yunming Valley? Ang kailangan ng pinuno ay ang mekanikal na plano, hindi ang Jingjin. Baba, Ngayon na nagkita tayo, sabihin mo nga kung sino talaga ang pinuno ng Yunming Valley na hinahanap ninyo. Yung nagmamadali. Napakasalan si Fuzimo. Xiao Changyu. Alis na ako. Kaya pala, ang galing niyang lumaban. Mga utang na loob sa pag-ibig mo to. kabataan at kamangmangan ko yon. Puro ka na lang pagpapalusot sa akin. Aminin, bakit mo ako pinasunod kay Inki? Pinasunod kita kay Inki dahil nasa kanya ang Jengjin. Hindi ako naniniwalang maintindihan niya ang paraan ng Jengjin. Dapat nasa atin ang Jengjin. Sino ang atin mo?
Ikaw, ako, ang anak natin. Nakagawa na ako ng isang bagay gamit ang Genjin. Iniisip ko pa rin, Fuzimo. Hanggang kailan mo balak magpanggap? Mga tao na nakahanda sa paligid, sa'yo yon, di ba? Tinanggihan mo ang kasal. Pinapalayas mo ang babaeng ito. Hindi ba para ako ang patayin? Binibining Xiao ang away ninyo ni Fuzimo. Huwag mo akong idamay. Paano ka makakaligtas? Kung hindi dahil sa iyo. Matapos mamatay ang ate ko, dapat ako ang naging legal na asawa. Sa tingin ko. Dahil may anak ka na. Ito ang unang anak ni Zimo, kaya ayaw na niyang magpakasal. Hindi ito ang unang anak. Patay na ang una. Gusto mong mamatay. Mukhang hindi stable ang emosyon ni Miss Xiao. Mag-usap na lang kayo, aalis na ako. Yungkin. Miss. Gusto mo siyang iligtas. Daanan mo muna ako. Fuzimo, binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang tumanggi. Pakawalan mo na siya, ako naman talaga ang target mo. Nagtataka ako, paano mo nalampasan? Ang anino ng Cloud Dream Valley sa'yo. Bakit kailangan lampasan? Wasakin mo na lang ang anino. Miss, Hindi na kaya ang sakit ng tiyan ko. Miss, kiisin mo muna. Mukhang manganganak na ako. Ako na ang lalabas para i-divert siya. Miss, takbo ka na. Huwag kang magpakamatay. Kahit tayo magsama, hindi natin kayang talunin si Yunkin. Bakit may papapatayan ang buhay sa kanya? Ano nang gagawin natin? Miss, ano ito? Magaling din naman ako sa paggawa ng armas. Tingnan natin, sino ang mauna, ako ba o siya sa baril ko? Miss, bumagsak si Yunkin. Bumalik tayo, tingnan natin ang kalagayan ni Fuzimo. Miss, huwag nang lumapit pa. Baka makita tayo ni Chao Changyue. Mukhang ang Cloud Dream Valley ay talagang nakaukit sa puso mo, Zimo. Sa loob ng maraming taon, gusto ko lang lipulin ang Cloud Dream Valley. Ano ang galit mo? Pinaglaruan lang kitang pasamantala. Mukhang noong bata pa si Fuzimo. Ay dumanas siya ng pang-aabuso, kaya ganyan siya ngayon. Miss, hindi ito oras para maawa sa prinsip. Huwag mong gamitin ang mukha. Nakapareho ng kapatid mo para magitin ang nakaraan ko. Noong araw, isang maliit na bata lang ako sa tabi ng matandang Valley Master. Ngayon, gusto ko nang asakin ang Cloud Dream Valley. Katawa-tawa. Buti na lang, noong una pa lang ay nilagyan ka na ng laso na matandang Valley Master. Kung hindi, hindi kita kayang talunin at hindi ka na makikipagpanggap sa akin, di ba? Ikaw at si Xiao Dongjun, kahit magkambal kayo. Ang ugali ninyo ay magkaibang magkaiba. Dahil kay Xiao Dongjun, na minsang nagligtas sa akin, bibigyan kita ng buong katawan sa libing. Xiao Dongjun. Bawat isa sa inyo ay tanging siya lang ang nasa isip, pero okay lang. Hindi pa rin niya naiwasan na mapalitan ako. Pero yung matandang iyon, hinawakan ako, kaya dapat niyang bayaran ang kaparusahan. Ngayon kahit ikaw, hindi ka nakalaban ko. Binibini, hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-usapan nila. Hindi ba, ang dating punong Panginoon ng Yunming Valley ay isang lasivo? Kailangan niya ng mga batang lalaki at babae para sanayin ang kanyang martial arts, Fuzimo. Xiao Dongjun. Xiao Changyu. Lahat tayo ay biktima. Binibini. Hindi ko na kaya, ikaw na ang pumutok. Patayin mo si Xiao Changyu. Binibini, hindi ako marunong. Ikaw ay aking kapatid, ano bang hindi mo magagawa? Baka tamaan ko ang maling target. Tingnan mo ang pulang tuldok. Kailangan mong buksan ang dalawang mata. Idikit mo ang tangke ng baril sa iyong balikat. Pumutok ka na.
Tamaan, binibini. Binibini, napatamaan ko siya. Binibini. Prinsip, halos mamatay na ang binibini. Anong ginagawa mong nakatayo lang dahil hindi niyo ako sa doktor agad? Tubig. Wutong, tubig. Gising nga po ang binibini. Pagod ka na sa pang-aanak, isang batang lalaki po. Hindi naman ako ganong kahina. Bakit hindi mo pwede sundin ng isang beses lang ang utos ko? Sundin ang utos mo. Paano pa kita matutulungan na patayin si Xiao Changyu? Alam naman na wala kang kaalaman sa martial arts. Paano ka nakatakas mula sa kamay ni Yunkin? At paano mo inutusan si Wutong para patayin si Xiao Changyu? Mas mainam na huwag niyang malaman ang tungkol sa baril. Ang gusto mong malaman ay anong paraan ang ginamit ko. O gusto mong malaman ano ang nasa isip ko tungkol sa iyo. Wala akong nakitang kahit ano. Haring Suan mo, isa lang ang pagpipilian mo. Gusto kong malaman ano ang nasa isip mo tungkol sa akin. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Ito ang unang pagkakataon na tinawag mo ang iyong sarili bilang ako, may pag-unlad ka. Ito ang aking sagot. Ibig mong sabihin ay, kailangan kong sabihin kay Jinmu na ihanda ang mga gamit para sa kasal. Kapag gumaling ka na, ikakasal na tayo. CJ, sino mo gusto manatili sa loob ng bahay ng babae maghabang buhay? Hindi naman ako tanga. Hindi ko talaga maintindihan. Pinaghirapan mo makarating sa araw ng kasal. Naging asawa ng prinsip, magkasama kayo habang buhay, tapos tatakas ka pa. Huwag kang mag-alala, susundan niya tayo. Huwag kang humang, sumama ka sa akin. Prinsesa, hinihintay ka ng aming prinsip sa unahan. Bilisan na, bilisan na. Prinsipe, alin ng kasal ba ang iniwan mo para lang uminom ng tsaa dito? Kung ang prinsesa ay isang phoenix na hindi makukulong, bakit hindi na lang ako ang samahan mong libutin ang buong mundo? Ano sa tingin mo? Eh paano naman ang mga bisita sa palasyo ng Suanu?